Ano masasabi nyo sa Duterte 2028? Nanghina. Diba? Ito kasi yung ganap. Bakit biglang bakit biglang nagkaroon ng ganyang klaseng idea? Naalala nyo, nitong nakaraan sa Liwasang Bonifacio, merong 7 days silang LCAB. Diba? 7 araw silang nandoon. Ngayon, mga kotsero, nagtataka ang lahat kung bakit nagpunta doon si Digong, tapos all of a sudden, nandun din si Sara. Ngayon, nagtaka yung mga abogado, nagtaka yung mga congressmen, nagtaka yung mga senador, etc., etc. During the event, may nagparinig. May nagparinig, guys. Ano yung parinig? Papakita ko sa inyo yung parinig. Duterte in 2028 floated at pro-Kibuloy rally. Inday Sara Duterte. Correct, Chopaeng. Paano na si Aimee? Nakakaloka. Laglaga na. Laglaga na. Laglaga na. Laglaga na. Naiwan si Aimee sa ere, no? Tapos ipagtanggol-tanggol ni Aimee, no? Tapos meron pa siyang hanggang sa huli. Dito ay Duterte, etc., etc. Parang ganun. Laglag siya, no? Sinong nagsabi niyan? Di syempre si Sal Panelo. Panoorin natin tong video. Yan. Huling araw lamang yan sa 7 araw na naririto tayo. Sapagkat dito magsisimula ang pagtitipon ng mga kababayan natin sa bawat sulok ng daigdig. We will go to the 4 corners of the archipelago. Yes, Anglisan. The creeping discontent will spread to all corners of this country. Ang mga tao ay magkakaisa, lalakad sa kalsada, tutuloy sa mga lugar dito sa buong Pilipinas upang ipagsigawan, tama na! Mga kotsera, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Shabay! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayong magpadala ng inyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. At ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na kayong magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan o, ayaw lumaki. Ayan. Promo code Coach Jarrett. Ayan ha. Pag ginamit nyo ang promo code ko na yan, ay makakuha pa kayo ng dagdag na $20 sa padala nyo. Tama ko, Chero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Tama na ang pangati, tama na ang paninigil, tama na ang panggigipit. Kinakailangan magkaroon ng tunay na demokrasya dito sa ating bansa. Okay, wait. Define tunay na demokrasya. What does that mean? It seems kasi mga kotsero, ang tunay na demokrasya nangyayari lang kapag yung gusto nila yung nakaupo at wala nang iba. Diba? Parang mga NPA, ganun yung mga NPA eh. May tunay na demokrasya lang kapag yung gusto nila yung nasusunod. So, ibig sabihin, sila, may tunay na demokrasya lang kapag yung gusto nila yung nasusunod. Ay, hindi demokrasya yun. Tyranny ang tawag doon. Ang mga halal ng mga
taong nakaupo ngayon. Akala siguro nila, panghaban panahon na sila. Tandaan ninyo, pansamantala lamang ang inyong pananatili sa kapangyarihan. Darating ang panahon, ang taong bayan na nagluklok sa inyo ay isang tatanggal sa inyo pag hindi kayo huminto. Okay. Hindi ko yata marinig yung mga silbato nyo. Ano ba? Pito? Sino itaas ang kamay ng mga galing sa Davao, yung galing sa Laguna, galing sa Batangas, galing sa iba't ibang lugar? Sa totoo lang, nung unang araw natin dito, ang crowd, ang tao, hanggang dito sa likuran ko lamang. Ngayon, umaabot na, nandun, sa hagdanan ng Manila, Post Office, at pa rin dun sa kabila. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ang panawagan para magkaroon ng hustisya si Pastor Kibuloy ay tinatanggap ng sambayanan at nakikiisa si Pastor. May sabi sa'yo. Sino may sabi sa'yo, Attorney Panelo, na nakikiisa ang buong bansa? Huwag nyo kami idadamay. Parang awa mo na. Huwag nyo kami, konti-konti nyo dyan sa Liwasang Bonifacio, dadamay nyo kami dito. Nagtatrabaho kami na maayos eh. Huwag nyo kami idamay, kayo-kayo lang yan. Hindi nga, sabi nyo 50,000 kayo dyan, hindi nga kayo umabot ng 5,000 eh. Tansya ko mga nasa 2 to 3,000 yan. Kasi kung napuno nila yung Liwasang Bonifacio, more or less na mga nasa 1,000, 1,500 to 2,000 sila dyan. Pero syempre, meron din dyan yung mga fans ni Shi Digong tsaka ni VP Sara. So syempre, pag nabalitaan nilang nandun si VP Sara or si Shi Digong, edi pupunta sila doon. Ano lang kasi. Nakita nyo naman, si Inday Sara, kahit na maraming trabaho, hindi nangami na pumunta rito upang makisa sa ating lahat. So nakiisa nga siya doon sa Bongbong Marcos resign. Kasi kung pupunta ka dyan at makikiisa ka, o di, nakikiisa ka sa kung ano yung sinasabi ng mga tao dyan. Sakit. Diba? So, kasama siya doon sa Bongbong resign? Tama ba doon? Tama ba yun? Tapos ito pa mga kotsero. Marami raw siyang work. Iniwanan doon niya yung trabaho niya para lang makiisa sa kanila. May time ka pa? May time ka pa? Grabe. Dami na ang work eh. Impeachable offense ba yun? No, it's not. Malabo. Butete! Butete! Sino ang susunod na presidente ng bansa? May tatanong ko sa inyo, dapat alam niyo sagot ha. Yung unang tanong ko, yun din ang isasagot nyo, yung apelyido. Kasi, sino
ang papalit kay Inday Sara bilang Vice Presidente sa 2028? Yun. Yun yung pinafloat. Co-float. Teka muna, sinong Duterte yan? Sino? Si Digong Huya. Noong nakaraang halalan, nilunsad ko yung Duterte. Ang taas ng rating sa survey, di ba? Kaya lang, madilikadesa masyado yung mag-ama. Kaya ayaw nila. Pero ngayon, Okay. na-realize nila, nakita nila ang mga tinamaan ng magagaling pagkatapos tayong tumulong sa kanila. Pagkatapos na binigay natin ang ating panahon, ang ating lakas upang sila iluklok sa kapangyarihan, nakalimutan hindi lamang tayo, nakalimutan na ang bayan! Ang pangit nung dating na ano, no, na ang inaapela mo sa tao, utang na loob. Kasi alam nyo mga kodyero, of course I understand. Naiintindihan ko naman yung ano, yung pag sa Pilipino kasi, tayo mga Pilipino, we operate on the basis of trust. We operate on the basis of relationships. Yan tayo mga Pilipino eh. Pero sa usaping ano, public service, parang ang pangit pakinggan, no, yung naniningil ka ng utang na loob. 'Di ba? Parang bakit? Eh di kung gano'n naman pala, kung ang mga politiko ay dapat tumatanaw ng utang na loob, eh di sana lahat ng politiko no. Eh di ibig sabihin, lahat ng politiko may interest. At dapat bago ka sumuporta sa isang politiko, it's very transactional. Kailangan merong kapalit. Ganun ba yun? So, ibig sabihin pala, nung si Digong nag-appoint ng kanyang cabinet secretaries, yun ay bunga ng utang na loob. Same is true kasi ganun yung allegations di ba? Kung si BBM nagluklok ng mga tao base sa utang na loob, di ibig sabihin si Digong din nagluklok ng mga opisyal sa kanyang gabinete dahil sa utang na loob. Swangit Swangit, di ba? Parang swangit tong ganung klaseng yung basihan ng governance is utang na loob. Hindi ba dapat ang utang na loob na meron itong mga politiko na to hindi dahil sa mga piling tao tulad ni Panelo? Dapat ang utang na loob nila binabayaran na sa taong bayan. Tayo yung naglagay sa kanila dyan Hindi naman itong mga taong to Tayo yung naglagay sa kanila. Hindi itong mga to. So kung meron man dapat pagbayaran ng utang na loob, hindi yung mga individual na naniningil ng utang na loob dahil tumulong sa kampanya. Sa lahat ng taong bayan, kahit dun sa hindi bumoto sa'yo. Kasi yun ang mandato ng trabaho mo Kaya o sa 2028, malakas pa si Mayor Digong. Kaya Sure kayo ang sabi dyan? ko sa kanya, Sure kayo dyan sa 2028, malakas pa si Digong? Nanginginig na nga yung kamay sa stage nung nung nagsasalita Nabitawan pa niya yung mic. Actually, nahila niya yung microphone kaya natanggal sa stand. Actually, feeling ko hindi na niya kakayanin. Pero,
Sige, pilit nyo. Kailangan nyo siya eh. Pilit nyo. Kailangan nyo pa eh. Kailangan nyo pa yung imahe ni si Digong eh. Ay, na si Digong, guys. Hindi na makalakad na maayos eh. Hindi sila nakaawa dun sa matanda. Eh, sabagay, baka kasi gusto rin ni Digong, pero, diba? Anyway. Ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang mag-ama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng Uy, scary yan. Scary yan. Scary yan. Magkama? At ito po ay upang maipagpatuloy na ang sinimulan ni Presidente Duterte. Ano ba sinimulan niya? Sinira niya ang sindikato ng mga droga. Joke! It's a joke! Ay! Sinira to sindikato ng droga, guys! Wait! Duterte admits he was wrong to say he'd end drugs in 3 to 6 months. You're so funny. You're so funny, Panelo. Ang funny na, ang funny. Oh, maski siya, tinanggap yun eh. Tiro niya kinaya. Sorry na guys, hindi ko pala kaya. Inamin pa niya. Maybe it was campaign time. Payabangan naman ang kampanya. Pagdating ko sa Manila, dala-dala ko yung chief of police ko yan, si Bato. Nung binuksan na yung record 6 generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? You're so funny, Panelo. You're so funny. Ay, naku, tuloy natin. Tinanggal niya ang mga tiwaling opisyal kasama na ang mga miyembro ng kabinete na nabahira ng korupsyon. Mas nakakatawa yun, guys. Mas nakakatawa yung pangalawa, promise. Ano nangyari? Sabi niya, ay, ito na lang. Corruption, di ba? Corruption. Corruption daw. Punta tayo sa balita. Corruption scandals under Duterte from whiff to helplessness. Matay pala scandal si Duterte. Puro corruption. Ano nangyari? Punta lang natin yung mga graphs kasi sabi ni Panfilo Lacson, wasted funds daw ng ating gobyerno nung panahon ni Digong. 3.35 trillion ang national budget, 583.5 billion ang nasasayang. Grabe. Ang laki. Corruption. 583.5 billion ang nasasayang. Ba't nasasayang? Saan napupunta? May mga questionable projects kasi na nabisto ang COA. 402 billion ang nasuspending proyekto. 160.7 billion ang mga proyekto na ngayon ay nakakaso, nakahabla. At 20 billion naman ang disallowed na proyekto ng COA. Grabe. 2017 pa lang to, guys. COA findings noong 2018. In Duterte's second year in office, the Commission on Audit released
Rulings that disallow several projects for deficiencies or questions on fund use. 379 billion sa customs, 424 million sa Bureau of Customs pa rin, BOC. 12.7 billion pa rin sa BOC, 146.9 billion sa DOE, Department of Energy, 8.11 billion sa Department of Agriculture, 6.46 billion ang sa AFP. Galing, walang korupsyon yan. Walang korupsyon yan, guys. Ano ba? Basta sinabi ni Panelo, yun ang totoo. Maniwala tayo kay Panelo. Wala nang ibang katotohanan pa. Yun na yun. Wala pa yung sa pastillas dyan, guys. Yung sa PhilHealth, 15 billion noong 2019. Sabi, no? Ito yung sa Tongpats. Deputy Ombudsman Cyril Ramos estimated amount of public funds lost to corruption to be about 20% of the annual national budget. 2017, 20% ng 3.35 trillion. 2018, 20% ng 3.76 trillion. 2019, 20% ng 3.75 trillion ang napupunta sa Tongpats. Grabe, no? Yaman. In the 2020 Corruption Perception Index of the Transparency International, the Philippines placed 115 out of 180 countries. Malapit tayo sa dulo, guys. Konting push pa, tayo na ang pinakamababa. Tayo na ang may pinakamalaking korupsyon sa buong mundo. Ganon. Asan? Ano nangyari sa corruption? Based on the CPI, Corruption Perception Index, corruption indicators pertain to bribery, diversion of public funds, effective prosecution of corruption cases, effective prosecution of corruption cases, adequate legal frameworks, access to information, and legal protections to whistleblowers, journalists, and investigators. Ano ulit sabi ni Panelo? Dumaban daw sa korupsyon. Okay. Tinakot niya ang mga kriminal, kaya ang mga tao'y nakakalakad ng walang pagkatakot sa kalsada. Di nga. Ilan uli namatay sa drug war? 6,000? Let's go by the official numbers, guys. Huwag natin paniwalaan yung numero na ikinakalat ni Krappler. Kay Krappler kasi 30,000 plus. I don't think it's 30,000. Let's go by the official numbers. 6,000. 6,000 killings related to illegal drugs. That means 1,000 per year. Kuya average mo siya. Or kung isa-spread out mo siya sa buong term ni Digong, that's 1,000 people per year. Paano kung di kakabahan? O kahit sabihin mo, 1,000 lang yan. Napakaliit na porsyento niyan kumpara sa 110, 115 million Filipinos. Still. Pinagpapatay ng walang dahilan? Paano di nakakatakot yun? Anyway, tuloy tayo. Ang mga magsasaka ay binigyan niya ng lupa. Ang mga walang bahay, binigyan niya ng... Kailan namigay ng lupa si Digong? Parang si BBM yata yung namigay ng lupa sa magsasaka. Gilan ako. Ang mga housing units, ang mga OFWs
during the pandemic, anong ginawa niya? Wala na, Bayad. tama lang. Wala na, tawa-tawa lang. Pinasag siya nung katabi niya. Ano ulit? Baliw yung katabi ni Kuya, ni Panelo. Upang ng mga housing units, ang mga OFWs during the pandemic, anong ginawa niya? Wala na, Bayad. tama lang. Wala na, tamang-tama lang. Langyato. Langyato kumukuha ng video kay Panelo. Binalahura si Panelo ba nagsasalita? Palitita na ano pa yun sa rally. Diyos ko, nakakaya yun, Panelo. Grabe. Sinobla. Upang makarating dito sa Pilipinas, pinagamot, sinalubong, pinatira sa hotel, dinala sa mga probinsya, at tumatapos sa pandemic, ibinalik. At ngayon ay bumalik na sila. Huwag nyo kaming bulahin. Kayo yung nagsabi noon. Wala naman nagsabi na kailangan magstay sa mga hotel eh. Nascam pa nga yung magulang ko dahil dyan eh. Nascam yung nanay ko dyan nung umuwi siya nung pandemic. 2 beses siyang in-RT-PCR. 2 beses din siyang dinetain dun sa ano. So yung bakasyon niya na 1 month, naging 2 weeks na lang. Kasi 2 weeks siya na dun sa hotel. Diyos ko. May bayad kaya yun. Tapos may bayad din yung RT-PCR. Tigilan nyo kami. Tantanan nyo. Diyos ko. Inis na inis kaya kami nun. Kasi, ano yun eh, yun yung year bago, unfortunately, pumanaw yung lola ko. So, kaya sila umuwi kasi bibisitahin yung lola ko. Lang inubos ng OWA yata yun. OWA ba? O basta yung yung nag-handle nung mga hotel-hotel. Inubos nila yung oras ng nanay ko sa hotel. 2 linggo. Mga hayop. Anyway. Ganyan ang presidente, may malasakit. Anong malasakit pa sasabi mo? Hindi nyo kami. Sinulong niya rin ang nakamamangha, nakalulula na mga infrastruktura sa ating bansa. At ngayon tayong lahat ay nakikinabang sa mga kalye, sa mga expressway, sa mga skyway, at lahat ng mga infrastruktura na matagal nang napabayaan ng ilang gobyerno. Yan ang itutuloy ng Duterte sa 2028. Duterte! 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 Pangyarihan. Puro chante. Huwag niyong subukan ang mga Diyos ng tadhana. Do not tempt the gods of destiny, because vengeance will come to your doors pag hindi kayo nagbago. At gaya ng sinabi ko ng isang araw, Ano? ito ang simula ng pangwawakas, ng kalupitan, ng kawalangian, ng katiwalian ng mga opisyales ng gobyerno. Ano yung kaya yung ibig nilang sabihin nun, no? Pero bang example, pwedeng pahingi ng example, mas convincing kasi kapag ganun eh. Pag may example ka. Halimbawa, ako, off the top of my head, isang tao lang ang nanalo 20 times sa loto. May problema ka dun. May problema ka dun. Ano pa?
Yung peste sa airport, may problema ka dun. Kasi mayroong naka-budget dun para sa pest control. Kung hindi nagagawa yung pest control, may problema ka. Ano pa? Kung ganun kasi, kung ganun yung may meron kang makukumbinse. Kaso hindi. And even if it is the case, even if it is the case, let's say yung sa PCSO, yung sa DOTR, MIA, kung hindi in-address, may problema ka. Ayun yung corruption kung hindi in-address. Kung hindi binigyan ng solusyon. Pero pag pinatawa ng solusyon, medyo may ka ng konti. Medyo kailangan i-let go mo yan kasi binigyan ng solusyon Ang problema dito sa mga to, ang hilig nila magsalita ng ganyan. Oo, kawalang yaan. Oo, pangsisikil, etc. Yung NFA, yan, NFA na yan. Oh, may may basis ka. Yung mga ganyan. Pero kung hindi napapatawan lalo kung hindi napapatawan ng solusyon yan. Pag napatawan ng solusyon, wala kang magagawa. Tatahimik ka. Pag nalagyan ng solusyon yan. So far, yung NFA sinuspend na lahat ng mga involved dyan. Yung sa pest control, winarningan na yung mga pest control. Yung sa PCSO, ewan ko kung anong ginagawa nila. Kung may ginagawa. Ewan ko. So, kung gano'n ang medyo medyo meron kang kredibilidad magsalita. Kasi meron kang halimbawa may examples ka ng tawag dito ng corruption, quote unquote. Pero kung wala, ang hirap kumbinse. Alam niyo yung example nung panahon ni Digong, nalantaran yung corruption pero hindi nalagyan ng solusyon? Parmali. Yung Parmali scandal, ang laki nun. Ang daming kumita doon. Nabigyan ba ng solusyon yun? Hindi. Yung proteksyonan Hate to say it, but also yung Dolomite. Dati okay yung Dolomite na yan. Kaso nga lang, in the long run, kapag napag-isip-isip mo, anong revenue? Anong kikitain ng gobyerno dyan? Wala. 51 billion ni Pulong. Ano nangyari dun? Wala. Sabi, pinanggawa daw ng flood control, ba't binaha pa rin ng Davao City? Bakit dama yung first district sa mga binaha? Ayun, may problema ka. May problema ka sa corruption dun. Sabihin nila, buksan ang libro ng Kongreso. Buksan talaga natin. Sige, umpisa natin kay Pulong. Yung laptop scandal ng DepEd, tsaka yung camera scandal ng DepEd, nung panahon ni Digong. PhilHealth, 15 billion yun. Ano nangyari doon? Wala. Si Duque, yung pagiging palpak ni Duque. Kahit nagkaleche-leche yung pandemic response natin dahil kay Duque, nandoon pa rin siya. Galing, di ba? Tingnan natin to. Kaya pag-alis po natin ngayong gabi, pagbalik nyo sa inyong mga bahay, sa inyong mga pamilya, sabihin nyo sa kanila, eto na ang panahon. Huwag tayong manahimik. Sumama kayo sa bawat panawagan ng pagtitipon, ng pagkakaisa, sa bawat panawagan ng katarungan para kay Pastor Kibuloy, sa bawat panawagan. Na tayo'y magtipon kahit saang lugar. Tayo po ay tumugon. Pumunta po tayo rito. Pura tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Ang ating mga puso ay magkakayak. Sapagkat pag ang mga tao ay nagkakaisa, naroon ang pagmamahalan. At pag may pagmamahalan, namamahay ang Diyos
sa ating mga puso. Tigilan nyo kami. Imedya. May mga 2 oras, may traffic pa. Siguro, mga alas 8, nandito na yun. Titigong. Na, ako ay marunong tumanaw ng utang na loob. Sino may sabi? Titigong. Sapagkat sabi niya, Titigong. ako ay marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi niya sinabi, wala siyang sinabi na hindi kagaya ng iba. Subalit, maliwanag. Kung ialin tulad mo sa ibang mga tinulungan ni Pastor, ay nagpakita talaga ng kawalan ng utang na loob pagkatapos ng tulungan. Ano bang tulong ang hinahanap ng pastor na? Ano ba yung utang na loob na sinisingil niya? Napalampasin yung mga krimen niya? Yun ba yung utang na loob na sinisingil niya? Palampasin yung mga krimen? Palampasin yung mga violations ng SMNI? Yun ba yung utang na loob na hinihingi nyo? Torny Panelo naman. Abogado tayo dyan. Eh, ano ngayon? Kung in-endorse niya, si James kasi nag-comment, endorsement daw kasi ng election. Eh, ano ngayon kung in-endorse niya? Marami nag-endorse sa kanya. Marami nag-endorse kay PBBM. Hindi lang siya. Ngayon, kung magbabayad ng utang na loob si PBBM sa lahat ng binigyan niya, ng tumulong at nagsumuporta sa kanya, eh mauubusan ng pwesto sa gobyerno. Mauubos ang impluwensya ni PBBM. Anong utang na loob ang hinihingi nila? Kasi kung yung utang na loob na gusto nila kay PBBM is contrary to law, good morals, law, morals, customs, good customs, public order, and public policy, eh wag na natin pag-usapan yan. Wag na natin pag-usapan yan kung ganun. Naglolokohan na lang tayo kung ganun. Wag na. Kayo na lang. At sinisecure ang lugar natin. At hayaan yung papurihan ko ang lahat ng mga tao rito. Sapagkat gaya ng unang sinabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng mga rally, ng mga nakaraan, ng isang disiplinado, organisado, na ralista. Panatili natin ang ating pagsigaw sa mga irregularidad, iligalidad ng mga opisyalis sa gobyerno. Sana ay magising na sila. Kung hindi, pag hindi sila nagising, tuluyan silang matutulog at ibabaon sa lupa. Kuya, lingon sa sarili. Ba? Kuya, lingon sa sariling bakuran. Baka mamaya, mas marami kang lilinisin sa bakuran nyo kaysa sa bakuran ng kapitbahay nyo. Ba? Loy, Kibuloy. Malan, Kibuloy. Ang sagot, katarungan, di ba? Puro sigawan na. Okay. Diyos ko. Napakawalang kwenta nung sinabi nyo. Napakawalang kwenta nung anong yun. But again, mga kutsero, the idea was Duterte sa 2028. Ang weird lang nun kasi don't you think that will be a political dynasty? Sa pinakamataas pa na posisyon ng ating bansa. Mayor, vice mayor, typical na yan. Nangyayari na talaga yan kahit saan. Governor, vice governor, typical na yan. Nangyayari na yan kahit saan.
Tapos ngayon gusto niyo pang iakyat sa level ng presidente, vice-presidente? Ang gahaman niyo naman. Masyado naman kayong sakim sa kapangyarihan. Tapos ang ilulusot niyo sa amin kasi ang ganda kasi nung administrasyon ni Digong eh. Kailangan parehong Duterte ang nakaupo para maprotektahan ng presidente na Duterte din. Oh, come on. Kala ko ba demokrasya? Pero gusto nyo solohin yung dalawang pinakamataas na posisyon sa buong Pilipinas. Akala ko demokrasya. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap dito sa ating page, sa ating channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?